Ang panimulang kwento ng Chapter 36. Matapos ang kanyang nakakapagod na pagtakas, nag-check-in si Suong sa isang hotel sa loob ng isang temporary supply stronghold upang mag-recover. Sa pagsusuri ng kanyang stats, kinalkula niya na ang kasalukuyan niyang vitality na 705 ay malayo pa rin sa 900 na kinakailangan upang mag-breakthrough patungo sa high stage tier 2. At ang martial value na pinaghirapan niyang e-grind nitong nakaraang linggo ay hindi sapat para mapunan ang gap. Dahil alam niyang ang maliit na dagdag sa vitality ay hindi masyadong makakatulong sa ngayon. Nagbago siya ng diskarte. Sa halip, nagpasya siyang i-dump ang kanyang mga points sa kanyang bihirang overlord body upang agad na i-boost ang kanyang raw combat power at endurance. Ang upgrade na ito ay nag-trigger ng isang nakakatakot na pag-alo ng pulang aura na nagpuno sa kanyang mga kalamnan ng raw strength habang nirerehistro ng system ang mabilis na pagtaas ng kanyang stats. Bagamat ang progress ng kanyang overlord body ay umakyat lamang mula 1.1% patungong 6.5%. Ang upgrade na ito ay nag-boost pa rin sa kanyang pangkalahatang lakas ng napakalaking 20%. Tuwang-tuwa sa power-up na ito, nagpasya si Suong na i-cultivate ang kanyang guidance technique habang nagpapahinga. Habang nakatitig sa bintana sakaling sumulpot ang kanyang mga pursers. Pagkaraan ng ilang oras, ang tahimik na gabi ay nawasak, nang ang hotel lobby sa ibaba ay sumabog sa kaguluhan habang ang mga guests ay nagsisigawan na i-record ng lahat ang isang lokal na drama. Sa ibaba, agad na nawala ng gana si Suong nang ang isang lalaki na nakahubad ang kalahating katawan ay naglakad mismo sa tapat ng kanyang dinner table. Pinilit na isubo ang kanyang pagkain, napansin ni Suong na hindi pa rin siya nahanap ng kanyang mga stalkers. Napagtanto niya na malamang ay hindi mangangahas ang mga ito na gumawa ng gulo sa loob ng protektadong stronghold at malamang ay naghihintay lang na i-ambush siya sa labas. Ngunit ang kanyang iniisip ay naputol nang marinig niya ang ilang kalapit na hunters na nagrereklamo tungkol sa pagkakahanap ng isang bihirang 3-star pattern dark purple bamboo na ninakaw lamang sa kanila ng mga tier 4 martial artists. Agad na kinilala ni Suong ang item, na naaalalang ang maalamat na bamboo na ito ay isang multi-attribute natural treasure kung saan ang bawat star pattern ay nagbibigay daan dito na maglaman ng karagdagang elemento ng spiritual chi. Dahil ang isang 3-star bamboo ay kayang mag-store ng 4 na magkakaibang attributes. Agad niyang binigyang prioridad ang pagkuha nito. Dahil alam niyang ito ang magiging perpektong catalyst upang ma-master ang kanyang paparating na 4-element fusion. Nakikipag-usap sa mga hunters, itinuro ni Suong na ang pag-agaw ng mga natural treasures ay hindi kailanman nagiging madali dahil sa mga localized magnetic fields. Dahil humanga sa kanyang kaalaman, ipinaliwanag ng isang hunter na ang bamboo ay napapalibutan ng isang mapandurog na gravity field na nagpapataas ng pressure base sa tier ng intruder. Masayang idinagdag ng hunter na ang mga sakim na tier 4 thieves na nagnakaw sa kanila ay agad na nadurog na parang meat paste sa mismong segundo na humakbang sila sa loob ng field. Na nag-iwan sa ibang mga patrons na manginig sa absolute terror. Sa halip na matakot, napagtanto ni Suong na ang scale and gravity rule set na ito ay isa palang napakalaking advantage. At nagtaka kung ang kanyang overlord body ay sapat bang matibay upang tiisin ang pressure at lagpasan ang mga tier 4 experts. Ngunit bago pa man niya maplano ang kanyang susunod na hakbang, isang malaki at mapanirang pulang energy beam, at ang pulang energy slash ay nagpadurog sa mga dingding ng stronghold. Hinuhuli ang lahat ng tao sa silid na ganap na hindi nakabantay. Ang atake ay malinis na humati sa dining table ni Suong. Ngunit casual lamang siyang sumandal pabalik habang hawak ang kanyang pagkain. Napagtatantong sa wakas ay dumating na ang kanyang mga stalkers. Ang masked assassin boss at ang kanyang squad ng mga killers ay humakbang papasok sa umuusok na mga guho, mapang-uyam na tinatanong si Suong kung bakit sa wakas ay huminto na ito sa pagtakas. Nagtatago sa likod ng isang nakataob na lamesa. Ang mga nakaligtas na hunters ay pinagpawisan ng malamig. Hindi maunawaan kung anong uri ng gulo ang pwedeng maidulot ng isang tier 2 na bata para maging dahilan ng pagpapadala ng isang buong hit squad ng mga tier 3 at isang tier 4 leader. Malamig na inutusan ng boss ang lahat na lumayas, na nagtulak sa mga natitirang patrons na sumisigaw na tumakbo palabas ng nawasak na gusali at iniwan si Suong na ganap na isolated. Palapit sa kanilang target,
Mapang-uyam na nagtanong ang mga killers kung talagang iniisip ba ni Suong na hindi sila mangangahas na basagin ang kapayapaan ng supply stronghold para lamang e-eliminate siya. Nanatiling ganap na relaxed sa kanyang upuan. Ngumiti si Su-hong at sinabi sa kanila na siya talaga ang naghihintay na sumalpat sila. Sa paniniwalang nagbubuff lang ang bata, humalaklak ang assassin boss, mapang-uyam na nagtatanong kung inaasahan ba talaga nitong maniniwala sila na ang mag-isang tier 2 na bata ay kayang burahin ang buo nilang squad. Nang walang karagdagang salita, hinawakan ni Su-hong ang kanyang sandata. At hinayaang ang isang mapanirang aura ng elemental fire at kumakalampag na lightning ay pumulibot ng mahigpit sa kanyang spear. Iwinawasiwas ang may kargang spear, kalmado niya itong itinuro sa kanyang mga kaaway. At idineklara na ang tanging paraan para malaman kung kaya niya silang talunin ay sa pamamagitan ng pagsubok. Dahil nakilala ang nakakatakot na enerhiya ng tatlong elemento na nagfufuse sa isang sandata. Natigilan sa gulat ang assassin boss bago desperadong sumigaw sa kanyang mga tauhan na mag-retreat. Ngunit huli na ang lahat. Agad na nag-teleport si Su-hong sa mismong gitna ng nakapaligid na squad. At isinaksak ang kanyang nagliliwanag na spear sa lupa. Inilalabas ang kanyang galit at raw power, inutusan ni Su-hong ang hindi matatag na enerhiya na sumabog. Habang pinapanood ng boss ang kanyang buhay na dumaan sa harap ng kanyang mga mata. Ang nagresultang detonation ay ganap na dambuhala. Nalubusang naglaho sa hotel at nagpadala ng isang malaking shockwave ng fire at lightning. Ang buong hotel ay nilamon ng liwanag, na pumunit sa kalangitan ng gabi. Nanunood sa dambuhalang explosion. Ang mga natatarantang bystanders ay nagtaka kung bakit may gagamit ng ganoong kahibang na antas ng destructive power para lamang e-eliminate ang isang tier 2 na bata. Ngunit nang mapawi ang usok, gulat na napanood ng mga onlookers ang mga elite assassins na isa-isang bumubagsak na patay. At napagtanto nang may kilabot na ang tier 2 na bata pala ang siyang nagpakawala ng blast. Ang aftermath ay nagpakita ng isang malaking crater kung saan dating nakatayo ang hotel. Kasama ang mga wala ng buhay na katawan ng buong tier 3 hit squad na nakakalat sa umuusok na mga guho. Hinihila ang sarili palabas ng mga guho. Ang malubhang sugatang assassin ay napilitang umalis sa hotel. Isinumpa ng malubhang sugatang assassin boss ang walang kwentang intel ng kanyang employer dahil sa pagkabigong magbabala sa kanya na si Su-hong ay gumagamit ng isang tatlong attribute na martial art. Sinusuri ang kanyang mga dumaing at paralisadong subordinate. Tiniyak ng assassin boss sa kanyang sarili na dahil ang isang tier 4 expert na tulad niya ay malubhang nasugatan ng blast. Ang isang hamak na tier 2 target sa Epic Enter ay tiyak na patay na. Inisip niya na sa kabila ng mabibigat na casualties. Ang pagkumpleto sa kontrata ay isa pa ring panalo. Lalo na't ang pagkabigo ay nangangahulugan ng tiyak na execution ng kanilang nakakatakot na master. Si Lord Nabo. Gayunpaman, ang kanyang pagdiriwang ay naputol ng isang malaking pillar ng energy ang biglang sumabog mula sa crater sa mismong harap niya. Bago pa man siya makakilos. Isang walang damit na pangitaas at ganap na walang galos na Su-hong ang bumaba mula sa langit. Na nagpapakawala ng kanyang mapanirang heaven-breaking spear technique. Bahagyang nagawa ng boss na i-deflect ang fatal strike. Na sumisigaw sa kawalan ng paniniwala na humihinga pa ang bata. Ngunit agad na naglaho si Su-hong sa kanyang paningin. Humahampas sa walang laman na ere. Ang survival instincts ng boss ay sumigaw sa kanya na lumingon. Umikot siya sa tamang oras para lamang makitang nagliliwanag sa pula ang mga mata ni Su-hong habang nag-teleport ito ng direkta sa likod ng kanyang mga natitirang natatarantang grunts, na nagtulak sa boss na desperadong sumigaw sa kanyang mga tauhan na magising at ipitin ang bata sa pwesto. Ngunit ang natatarantang grunt ay masyadong mabagal para maproseso ang panganib, na inaantok pang nagtanong sa kanyang boss kung ano ang isinisigaw nito. Sa isang saglit, brutal na natusok ng spear ni Su-hong ang kanyang dibdib ng diretsyo. Itinataas ang mga walang buhay na katawan sa kanyang sandata, mapang-uyam na idineklara ni Su-hong na kahit na ang isang tier 4 na expert ay masyadong matigas para pabagsakin ng mabilis. Madali pa rin siyang makakapag-harvest ng maraming points sa pamamagitan ng pagpatay sa bawat solong tier 3 lucky na nakikita. Napansin niya na ang backlash mula sa kanyang hindi matatag na tatlong element fusion ay lubhang mapanganib. At napagtanto na kung hindi niya na-condense ang kanyang earth armor at nabuff ang kanyang overlord body sa tamang oras.
Ang explosion ay ganap na nagparalisa sa kanya. Kaswal na itinatapon ang mga natusok na bangkay sa tabi. Mabilis na tumakbo si Suhong lampas sa boss. Dahil alam niyang kapag wala na ang mga Tier 3 grunt sa daan. Ang isang solong matagumpay na 3 attribute fusion na lang ang kailangan niya para tapusin ang Tier 4 expert. Pinapanood ang kanyang buong squad na casual na pinapatay. Ang assassin boss ay tuluyang naging bloodshot ang mga mata sa galit. Na nagpapasiklab ng kanyang aura habang galit na sumusumpa na tataluyin ang katawan ni Suhong. At dito nagtatapos ang Chapter 36.